Okay, so sagutan natin itong ipiniem sa akin. So ang sabi niya, good morning po. Ask lang po if paano isolve yung ganito. Salamat po. Okay, sagutan natin. The sides of a triangle each measures 5 and 3/4 inches, 4 and 1/6 inches, and 2 and 4/5 inches. What is the perimeter of the triangle? So ito yung mga choices natin. So ano bang hinahanap dito? Perimeter. Oops. So, hinahanap perimeter ng triangle. Ano bang perimeter? Ang ibig sabihin ng perimeter ay total distance around a polygon. So, ibig sabihin, kung ang sides ng triangle ay A, B, and C, so ang perimeter niya ay A plus B plus C. So, in short, ang gagawin natin dito ay i-add lang natin. Given yung mga sides no? So, ito yung mga sides, 5 and 3/4, 4 and 1/6, and 2 and 4/5 inches. I-add lang natin yan. So, addition of mixed number lang pala itong problem natin. So, find the perimeter, i-add lang natin 5 and 3/4 plus 4 and 1/6 plus 2 and 4/5. Okay? So, dissimilar fractions ang denominators natin for 6 and 5. So, alamin natin kung ano ang ating convert natin sa similar fractions to, alamin natin ang LCD. Or LCM, least common multiple ng denominators, 4, 6, and 5. So, pag ganito, may 5 no? So, ang gagawin ko dito, i-multiply ko lang itong 6 by 5. 6, multiply natin by 5. 6 times 5, ang sagot dyan ay 30. Tapos, itry nyo lang, kasi may common factor itong 4 at 6 Kung walang common factor yung 4, 6, and 5, i-multiply nyo silang tatlo. Pero kapag may common factor ang 4 and 6, meron niyang 2. So, ang pagkuha ng LCD niyan, i-multiply nyo lang yung dalawang number, 6 times 5. Tapos, i-try nyo kung divisible, yung product, kung divisible na yung isang number. 30, hindi siya divisible sa 4. So, kunin natin yung susunod na multiple ng 30. Anong susunod na multiple ng 30? That is 60. Ang tanong, yung 60 ba ay pwede nang ma-divide yung 4? Or divisible by 4? Pwede. 60 divided by 4, that is equal to 15. So therefore, ang LCD natin dito ay 60. I-convert natin ang tatlong fractions natin, yung tatlong fractions natin or yung mixed number, i-convert natin sa denominator na 60. Copying lang natin yung whole number 5 and then i-convert natin sila sa over 60. Copyahin yung 4 over 60 na ito and then plus 2 over 60. I-compute natin ngayon yung numerator. So paano gagawin yon? I-divide lang ito dito sa denominator. 60 divided by 4. 60 divided by 4, that is equal to 15. Yung 15, i-multiply natin dito sa numerator. 15 times 3, that is equal to 45. Next, 60, i-divide natin dito sa 6. 60 divided by 6, that is equal to 10. I-multiply natin sa numerator, 10 times 1, so we have 10. Then we have 60, divide natin dito sa 5. The answer to that is 12. And then multiply natin yung numerator, 12 times 4, we have 48. Okay? So ngayon, dahil similar fractions na sila, lahat 60, all we have to do is add the whole number and then add the numerator. Add muna natin yung whole numbers. 5 plus 4 plus 2, that is equal to 11. Tingnan natin agad yung choices. O yun, merong may 11. Okay, so yung 60, kopyahin lang natin. Denominator, 60. Tapos i-add natin itong numerators. 45 plus 10, that is equal to 55. Then i-add natin itong 48. 55 plus 48, that is equal to 5 plus 8, we have 13, carry 1. So 154, that is 10. So we have 103 over 60. So ngayon, itong 103 over 60, ano siya? Improper fraction. Gawin natin siyang mixed number. So itong 11, kopyahin lang muna natin dito yung 11. Plus, i-convert natin itong 103 over 60 sa mixed number. Ilang 60 meron sa 103? Meron lang isa. Okay? Meron lang isang 60 sa 103. Tapos isubtract na lang natin. 103 minus 60. Kung 100 minus 60, ang sagot ay 40, di ba? Meron pang 3. So magiging sagot ay 43. 43 over 60. So, i-add natin ngayon yung whole number tsaka itong 1 dito. So, we have 12 and 43 over 60 inches. So, ito na yung perimeter natin, which is letter A.
12 and 43 over 60. Okay, so wala nang lowest term, 43 and 60, 43 is prime number. Okay, so that's it. So I hope nakatulong ang video na ito. Kung meron kayong math question, i-comment nyo lang po dito or i-PM nyo ako sa aking messenger, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye!